Gulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. So yan po ang naging pahayag ni BP Inday sa kanyang ginawang pagbubunyag doon sa mga katiwalian at mga korupsyon na nangyayari sa Kongreso. Partikular yung kanyang naranasan sa DepEd bilang secretary. Anyway, bago po ito tumuloy, pakiusap na lang po, paki-like and subscribe. So, at muli po, maraming salamat ha. Ituloy po natin. So, ganito po. Yung korupsyon pala sa Kongreso, yung sinasabi ni Inday na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, talagang naranasan niya. At ito po ay base doon sa kanyang sinasabi na yung kanyang budget na 5 million para sa construction at repair ng mga eskwelahan ay ginustong bawasan o hatian o chap-chapin ng mga bata ni Romualdez. At nang hindi siya pumayag, nagtaka siya kasi paglabas ng approved na budget sa GAA, ito po yung General Appropriation Act, ay naging 15 billion na. So nadagdagan ng 10 billion. At sinasabi po niya, yung 10 billion na yon ay hindi kontrolado ng DPW, ng DepEd, kundi kontrolado ng 2 congressman na si Martin Romualdez at si Zaldico. So yan po mga kababayan, nakita po natin ang katiwalian at hindi po biro yung sinasabi ni BP Sara o ni Vice President Sara Duterte kasi po nakadokumento. So maliwanag po na yung corruption dyan sa Kongreso ay talagang nangyayari. At kung atin pong marirecall, meron pong dati sinasabi naman si Ed Silagman na meron ding corruption na nangyari dyan doon naman sa parte ng COMELEC. Tingnan po natin. Ito po yung sinasabi naman ni Representative Ed Silagman ng Albay. Ito po ay nagkakahalaga ng 12 billion increase doon sa 2024 budget para sa Commission on Election, na ang nasabing 12 billion daw ay inserted at hindi ni-request ng COMELEC. So base po sa nangyari kay Inday at dito po sa sinasabi ni Ed Silagman, isa lang po ang puno at dulo nito, si Congressman Zaldico at saka si Martin Romualdez aka Tambaloslos. So kung atin pong babalikan mga kaibigan, mukhang karaniwan, siguro hindi lang ito dito sa DepEd nangyayari o baka doon sa ibang ahensya, kaya ang nangyayari yung mga proyektong dapat na paglalaanan ng pondo nawawala na lang kamukha nung nangyari doon sa ipinagyayabang ni
Bongbong Marcos na 5,500 na flood control na nang ipack-check ni Karina ay wala naman pala. Siguro maaaring ganyan din ang nangyari doon, hindi po natin masabi kasi doon naman sa Kongreso at saka doon sa Senado wala naman pong nakakaisip mag-imbestiga. At ito pong nangyari ngayon kay Saldico ay pumutok na lang dahil masyado nilang ginigipit si Inday Sara at gusto nilang ipapasan kay Inday Sara yung kanilang mga kalukuhan. Kung atin pong matatandaan, sinabi po ni Inday Sara na iyan ang isang dahilan kung bakit siya nag-resign sa DepEd kasi ayaw niya nang maulit muli yung mga ganong gagawin ni na Saldico at saka ni Tambaloslos. Sa ngayon po, medyo nakakapagtaka. Si Martin Romualdez ay tahimik. Samantalang si Saldico ay ubod ng ingay. Ang dami niyang mga press release sa mga media platforms, ang dami niyang sinasabi na si Sara daw at ang mga Duterte ay budol. At ito raw ginagawa ni Sara Duterte ay pangluloko lang at pambubudol sa mga tao. At pati po yung kanyang mga kasamahang congressman, si Asidre at mayroon pang isa, sinasabi pa na si Sara daw ang nagbabasa ng script noong hearing sa Senado patungkol doon sa Kongreso, patungkol doon sa kanyang budget. Pero po, ang isang nakakapagtaka rito, ang ginagawa ni Saldico, pinipilit niyang imasaker o sirain yung pagkatao ni Sara sa paggamit ng confidential fund noong 2023. At sinabi pa nga niya, masahol pa daw sa ginawa ni Napoles yung ginawa ni BP Sara doon sa confidential fund na halos ay 11 araw lang niyang inubos yung 125 million na confidential fund. So yan po yung tingnan nyo po ito. Ayon kay Saldico ng Bicol Party List, mas masahol pa raw si Inday kay Napoles dahil yung kanyang ginawang paglustay doon sa 125 million na confidential fund ay 11 araw lang. So yan po ang sinasabi ni Saldico. At kung ating po titingnan, yan ay para lang sirain yung pagkatao o moralidad ni Vice President Sara Duterte. Kasi po, sinabi niya ng COA na walang misuse o mga alingas-ngas doon sa nasabing paggastos sa confidential fund. At ang isa pong medyo nakakapagtaka, kumikilos ngayon si Saldico at saka yung kanyang mga kasamang congressman sa patuloy na pagsira kay BP Sara sa pamamagitan ng paggamit pa rin ng mga confidential fund at yung mga issue sa DepEd na kunwari ay naging kasalanan ni BP Sara. Pero hindi po siya gumagalaw o walang kumikilos sa kanilang mga kasamahan dyan sa committee ng appropriation na pasinungalingan yung mga dokumentong inilabas ni Sara. Na ang sabi pa nga po ni Vice President Sara Duterte, ang lahat ng yan ay makikita sa papel. So wala po ni isa sa kanila ang naglalakas ng loob na sabihin na hindi totoo. At wala ni isa sa kanila ang nagsasabi na yung sinasabi ni Sara at yung mga dokumentong ipinakita niya ay hindi totoo. So sila po ay nakasentro sa pagsira kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng issue ng confidential fund. So yun po ang lagi nilang sinasabi at ang dating po niyan ngayon sa mga tao ay parang paulit-ulit na lang na walang direksyong bagay na ginagawa nila. At ang isa pong hindi nila maitanggi ngayon, hindi nila malaman kung paano palulusutin yung binisto sa kanila ni Sara patungkol doon sa pagdadagdag nila sa mga pondo at yung pasimple nilang paparaan ng pangungurap. Hindi po biro ang kanilang kinukurap. Sa isang sistema lang, sa isang
ahensya lang, isipin nyo sa DepEd pa lang, 10 billion yung naisingit nila sa pondo na hindi kontrolado ng DepEd. So, saan pupunta yung pondo na yan? At yan po ay hindi naman nag-iisa si Saldico o si Martin Romualdez. Alam po yan ng kanyang mga kasama. So, ang tanong ngayon, kailan ba ito may imbestigahan sa Kongreso o sa Senado? At sino ba ang maglalakas ng loob na imbestigahan ito? Samantalang silang lahat ay takot kay Martin Romualdez. So, yan po ngayon ang isang malaking tanong. At sa panig naman ni Sara, palagay ko, yung sinasabi nila ngayon na sisirain o i-impeach si Sara, malabo na nilang magawa yan. Kasi kapag itinuloy nila yan, nagpapakita lang yun na totoo lahat ng sinasabi ni Sara. At hanggat walang gumagalaw sa kanila para pasinungalingan yung mga dokumentong nilabas ni Duterte, ni Inday, maniniwala at maniniwala ang mga tao. At kung tatagal ito ng tatagal, masisira lang sila ng masisira hanggang umabot sila ng eleksyon. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po.